Hello, magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan ko. So meron tayong pag-uusapan ngayon. Unahin natin to, no, yung mga nagva-viral na issues. Ito ay post ni Dayan Pagirigan. So ito, hospital na naman yung nireklamo. Last time, I believe meron tayo nabasa tungkol sa East Avenue. Ito sa, anong hospital to? Along malapitan, Caloocan to, di ba? So, Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital sa Tala, Caloocan. Ang nakalagay dito, ganito ba kahirap sa hospital na to, bawal magpalit ng bantay sa taong naka-admit. Ang daming bawal pero yung serbisyo napakabagal. Ilang oras pinag-antay sa medication center kasama may iba't ibang sakit. 7 p.m. kinuha yung papel para ma-admit. 3 a.m. na admit. Ang tagal 4 a.m. na salinan ng dugo ang tita ko na need na masalinan dahil sa sobrang baba ng dugo. Sobrang higpit pero yung serbisyo mabagal. Kaya madaming namamatay. Emergency pero puro papirma dito, papirma doon. Kaya takot na takot sila mapicture mga tao o mag-video. Makikita sistema nila sa loob. Pati CP mo, papakialaman ng guard, ay bawal naman ito. Para i-check kung nakapag-picture ka or what. Mayor, sana ma-actionan tong ginagawa nilang pahirap sa tao lalo sa pasyente at nagbabantay. Palagi pang galit mga kausap mo kahit kausapin mo ng maayos sila pagalit lalo na yung mga guard. Hindi alam mo, ano ba to? Public ba to? Oh, mukhang public Department of Health Minsan alam mo, turo din ng superior yan sa guard na maging kailangan mas matapang kayo sa tao para ano, 'di ba? Kadalasan yan din ang bulok na pinuna ko nun sa SM. Kasi napapakinggan ko minsan, 'di ba, sa umaga may line up yung mga guard. Ang mga banat niyan, kailangan mas matapang kayo sa tao. Kailangan mas matapang kayo sa mga customer, 'di ba? Hindi dapat ganon. Although na pwede mo naman sabihin na kailangan may authority kayo pero magalang pa rin kayo dapat. Una, nasa public kayo service nyo. Pero dito, meron ako nakita dito na pati ito yung takot na magpicture mga tao o magvideo. Sa hospital, bawal talaga to. Ayon sa batas. Kasi may expectations of privacy dun yung mga tao Hindi dahil takot sila ma-videohan or maano. Siyempre may mga tao doon na malay mo mapicturean mo, no, na ayaw nilang ipaalam na nandun sila. 'Di ba? May ganon na pag-aralan namin yan sa sa school, sa nung college ako. Bawal talaga yan, bawal na bawal. Kaya yung yung nauso yung cellphone na may camera nun, 'di ba? Ang bilis magpa-picture. Talagang pag nagjo-duty kami, dinideposit 'yun kasi may mga estudyante kasi nung araw na nagpapaanak ka tapos magvi-video. Pipicturean yung pempem ng pasyente. Oh, guilty ako doon. Guilty ako dun sa dun sa part na 'yon. Pero bawal talaga 'yon. Pwede kayo i-demanda dun Kaya lang ang tanong doon yung legal standing, sino magdidemanda doon? Dapat yung na-picturean yung individual, hindi yung ospital. 'Di ba? Pero maling-mali ito yung papakialaman ng guard para i-check kapag nagpicture ka or what. Hindi trabaho ng guard ito. Bawal ito. Ano mo yun private property mo yun yung cellphone. Bawal naman yan. I do agree na bawal na mag-video at mag-picture sa loob, pero yung papakialaman ng guard, bawal naman yan. Paano kung may sensitive kang laman ng cellphone or 'di ba? Bawal ito. Mag-angasan kayong dalawa, bawal yan. Ang malalaman na lang na bawal, yung pag-picture mo doon, malalaman na bawal pag dinimanda ka na ng pinicturan mo, yon.
Tapos halimbawa kung nag-away kayo doon sa loob dahil ayaw nga magpa-picture, talo ka. Pero yung pakikialaman ng guard yung para titingnan kung na-picturean mo, bawal ito. Tandaan nyo ha, ang pinagbabawalan na picturean doon sa loob ng ospital ay mapicturean mo yung ibang pasyente, hindi yung mga nagtatrabaho doon. Pag nagtatrabaho doon, okay lang yun. Mga public servant sila eh. 'Di ba? Pero sometimes kasi pinalulusot na lang nila yan na kasi may mga ibang pasyente tayo, 'di ba? Anyway, pero dito hindi ko naintindihan yung sinasabing papirma ng papirma. Sometimes hindi ko rin talaga masisi eh. Yung sa public hospital, dahil alam nilang public, yung mismong nagtatrabaho din sa ganyan, parang wala lang sa kanila eh. Totoo yung sinasabi nila na masusungit at minsan bastos pa. Na syempre, yung pasyente doon, wala rin namang kaalam-alam yung pasyente doon sa transaction sa ospital o yung rule sa ospital. 'Di ba may times sa sisigawan na lang nila yung pasyente or yung bantay na, "Mrs, 'di ba sinabi ko sa inyo?" 'Di ba? Kahit ako nabubwisit din ako doon eh. Nag-duty na ako sa public hospital kahit sa mga kasamahan ko na naiintindihan ko siguro matagal na silang nagtatrabaho doon at minsan napupundi din sila. Pero trabaho nyo yun eh. Kasama yun sa trabaho nyo eh. Tinuturo nga kung nurse ka, tinuturo nga number 1 talaga empathy eh. Bakit masasama ang ugali nyo? Tsaka ito, since may emergency, bakit nga naman ang tagal-tagal ang daming cheche-bureche? Hindi ba pwede mag-isip ng sistema na yung madali lang? Lalo na pagka-emergency, hindi ba pwede mo nang asikasuhin muna yan to follow na yung mga papel-papel? Hindi naman tatakas yung pasyente eh. After maasikaso yung emergency, edi doon yung pa-fill upan yung mga dapat pa-fill upan, di ba? Ewan ko ba dito sa Pilipinas kung ano yung problema. Na yung mga private naman daw, may nag-comment sa akin na content ko is Avenue. Actually, kahit ako nasaksihan ko din, yung private nga naman ang bilis nilang mag-asikaso. Bakit kaya? Yung sa private kumpara sa public, same lang namang ospital yun. Ang pinagkaiba lang naman, public owned yung isa. Parehas din naman nagbabayad din yung pasyente. Bawal magpalit ng bantay sa tao naka-admit. Bakit? Baka tumakas? Anyway, kulit din eh, no? Binura niya na nung una. Kaya lang walang masyadong konteksto itong itong pinost eh. Kung ano ba, may follow up ba ito? Tingnan natin kung may follow up. So, sa post. Anyway, proceed tayo sa main topic. Wala nang follow up eh. Next. Ito. Ito yung sinasabi yung nag-comment sa akin. Yung si Claudine ko daw. Ano to? 759k bill. Feeling ko mas mura dito. Talaga? 759,000. Shit! Barya. Barya. Feeling ko mas mura dito. Talaga? Alam mo kahit, let's say, sabihin na nating, it's a joke, no? Sabihin nating joke ito, hindi pa rin maganda eh. 'Di ba?
barya lang. Hindi maganda eh. I mean, hindi, maybe, joke. Alam mo naman yung ano, di ba? Kung si Long Mejia ang gumawa niyan, let's say, kilala niyo si Long Mejia, yung komedyante, o si Kuya Jobert, na barya lang niya. Alam mo, nagjo-joke eh. Di ba? Alam mo yung pagka nagjo-joke ang isang tao, pero pag kasi kayo, lalo na kung ano may kulay pa yung ano yung yung pagkatao nyo ngayon, merong kontrobersiya, di ba? Hindi siya talaga maganda ano tingnan. Kung seryoso man to, no, hindi ko nagigets. Bakit kailangan ano? Bakit kailangan ipakita nyo yung bill? Ba't kailangan i-video nyo? Anong purpose nun? Kung seryoso ito, no? Anong purpose nun? Ba't kailangan ano nyo yung bill? Ipangalandakan nyo? Dahil para sabihin na bigatin kayo? Yung tunay na mayaman, I believe hindi ginagawa yan eh. Kasi pag alam mo, hindi, what do I mean at, hindi, totoo namang mayaman siya, no? Totoo namang mayaman siya. Kasi syempre, alam mo na, yung katayuan nila, di ba? Pero yung mga, yung talagang ano, yung pinanganak na mayaman, kasi kung halimbawa normal na sa kanila yung ganyan, yung barya lang, sinabi niya barya lang daw eh, pakinggan mo ha. Talaga? 759,000. Shit. Barya. Barya. Oh, di ba? Let's say barya nga. Hindi nyo na dapat binibig deal ng ganyan, hindi nyo binibidyohan yung barya lang pala eh. Ibig sabihin, may alam nyo, aware kayo na hindi barya yan. Parang pinalilitaw nyo ngayon sa ano sa mga tao na wala lang sa inyo. Ganyan kayo kalupit. Yun ang inaano nito eh. Na nakakabwisit talaga. Kahit ako, no, kasi meron akong nakitang discussion dun sa page na batas natin. Na group. May nagtatanong doon. Sabi niya gano'n, hindi niya daw nagigets bakit nagagalit daw yung mga tao dun sa mga anak ng politicians or yung mga anak ng kontrakto, napatunayan nyo na ba na ano, na may kasalanan. Ganun yung banat eh. Sa akin ano, dali, na ano pa ba yon? Kung papakita natin, sa batas natin yun eh, batas natin group. Kinomentan ko yun eh. Wait lang ha. Ano ba yan? Hindi ko na makita eh. Pero ang tanong niya, hindi niya daw magets bakit daw nagagalit yung ano, yung mga tao pag nag-flex daw yung ano, yung mga anak ng politiko. Ang sagot ko kasi doon sa post na yon, kung ikaw ay wala kang trabaho, kung wala kang trabaho or yung sweldo mo ay sobrang laki, 'di ba? Sobrang laki ng sweldo mo, hindi mo na pinapansin yung tax sa sobrang laki, hindi ka magagalit. Pero dahil dahil ikaw ay ito. No? Nakita ko sa inyo, nakita ko na yung post. Hirap ako intindihin kung anong issue ng mga anak ng politicians na nag-flex or kino-content yung yaman nila or luxurious lifestyle, and is it really right to say na pera din namin yung nagpayaman sa inyo? Help me understand please. Sabi naman isang ito, trial by publicity, kahit walang proof, puro assumptions lang. Baka mademanda pa eh, puro claims lang keso ganito ganyan. Hindi eh. Yung claims kasi, alam ko yun. Yung let's say halimbawa, hindi pa natin alam na ang pumatay kay Pedro ay si Juan.
Tapos i-assume natin, ayoko kay Juan, ano yan, mamamatay tao yan. Pero ito kasi, obvious kasi ito eh. Walang matinong pag-iisip na mag-flex ng Rolls-Royce ng 40 luxury cars, pati yung marmol na display sa bahay na worth 100 million, di ba? Walang sense na i-flex yun eh. Dahil yung mga ganong bagay, mahirap sa publiko yun. Para naman tayong tanga dito. Alam naman natin lahat na may unang-una, proven na meron talagang korupsyon na nangyari. Proven na. 'Di ba? Hindi to assumption eh. Alam natin lahat na may mga ghost project talaga nag-i-exist. Pinuntahan niya ni BBM eh. Wala silang nakita na ginawa, 'di ba? Lalo na doon sa Bulacan. Proven na eh. Anong assumptions ang pinagsasabi nito? Na meron. At sino ba yung contractor ng ghost project na yon? Alam na rin natin dahil may may papel eh. Kung magkano yung ginastos doon eh tapos walang project, 'di ba? At sino yung anak nun? 'Di ba? Ano pang ipapalusot doon, men? Ang kulang na lang doon yung formal na investigation. Pero kung gagamitin niyo yung common sense niyo, no? Kung gagamitin niyo yung common sense niyo, kahit bata maiintindihan yun eh. Maiintindihan nyo na may pagnanakaw talagang nangyari eh. Di ba? Tapos ang sagot ko dito sa hirap daw siyang intindihin kung anong issue sa mga anak ng politician na nag-flex ng, actually hindi politicians eh, yung mga yung mga contractor eh. Di ba? May politician na rin dahil yung, di ba yung congressman ng Ako Bicol, 'di ba? Isa sa may-ari nung nakakuha ng kontrata. 'Di ba? Na may anomalya. 'Di ba? Ang sagot ko nga dito kung hindi ikaw yung tao na I mean kung ikaw ay taong walang trabaho at hindi mo nakikita yung payslip mo na kinakaltasan, hindi ka magagalit. Magwa-wonder ka. Or kung ikaw yung tao na isang anak mayaman din, na wala kang pinoproblema sa buhay, wala kang binubuhay na pamilya, di ba? Hindi ka umietbak ng bato para yung pera mo ay aabot pa ba sa katapusan, di ba? Hindi ka magagalit kasi hindi mo problema yan eh. Pero pag ikaw ay ordinaryong mamamayan ng Pilipinas, nahirap pagkasyahin ang sweldo mo para buhayin ang pamilya mo at nakikita mo yung payslip mo na may kaltas, hindi mo masisisi yung tao na magalit. Lalo na pag may kontrobersiya na ganon. Kahit pa sabihin mong hindi pa proven yun eh. Magdidilim talaga ang paningin mo eh. Kahit na sabihin mong assumptions lang yon, napapanood mo na na walang nangyari do sa tax eh. At nagkataon na yung trumabaho do sa walang nangyari na yon ay nag-flex ngayon ng yaman niya. Hindi mo masisisi yung tao na mag-ngit-ngit. Na habang kami dito, for example ako, hindi ko alam kung anong papadala ko sa nanay ko. 'Di ba? Hello, shout out mami. 'Di ba? Hindi ko alam kung paano ko papadalhan ng nanay ko dahil kailangan may allowance yun sa akin buwan-buwan. 'Di ba? Hanap ako ng kliyente dito. Hanap ako ng kliyente niyan. Buti na nga lang ito YouTube kahit paano nababayaran yung mga utilities dito sa bahay eh. 'Di ba? Oh. Kung ikaw ay isa sa ganon, tapos nakikita mo pa yung payslip mo ay may kaltas pa. Siyempre naiinis ka, putang inang tong mga to. Kung for example, yung isa, kahit ba naman joke yun eh. Kasi pwede kasi ipalusot doon na joke yung yung kumain siya ng 759,000. Hindi, biro-biro lang. Kahit na, hindi magandang biro yun. Lalo na kung kilala ka namin na na contractor ka ng gobyerno. Ano ba? Hindi ko alam kung sa mga taong to kung sadyang, di ba,
Kaya maganda kung may nagagalit man, intindihin nyo na rin lang. Intindihin nyo rin. Hindi tayo, kasi na okay, naiintindihan ko naman na wag tayong agad-agad magbintang, wag tayong magpadala sa mga assumptions. Naiintindihan ko yon. Pero maintindihan nyo din sana pagka nagalit yung yung taong bayan. 'Di ba? Kasi obviously may pagnanakaw talaga nangyari. 'Di ba? Now then ito may time pa ba? Oh, marami pang time. Then ito, isa pa to ha, tingnan nyo. Tatawa ako dito eh. Sabi ganun dito sa post na to. The wife of a flood control contractor has vanished from Instagram after her account Check Out Maria gained traction on Reddit, where netizens were quick to shame her for flaunting a lavish lifestyle. Now the account's deactivated and nowhere to be found. Asa na si Check Out Maria? Gravity yung comments, di ko alam kung maawa ko matatawa. So ito yung kanyang asawa, yung Legacy Construction, na-awardan ito ng 9.5 billion. 'Di ba? Ito yung asawa ni ate, si Sir Alex Abilido. Siya yung CEO at chairperson ng Legacy Construction Corporation. Tapos ito yung si ate, si Check Out Maria. Grabe iba talaga nagagawa ng pera, nakakapogi talaga ang pera min eh. Di pogi naman si kuya, di ba? Oo. Sabi ko nung comment to, ang pangit pa naman ng lalaki, siguro kung wala yung pera, di yun magkakagusto. Sabi nito isa, papatulan ba niya yan kung walang pera? Tanong lang po. Oo nga valid naman yung question. Hindi naman sa pang-iinsulto. Kayo mga mga babae, tingnan nyo muna ako. Tingnan nyo muna. Tatanungin ko kayo, mga babae. Papatulan nyo ba to pag walang pera? Hindi, so sorry. Mukhang pangit yung tanong ko eh. Baka kasi lumabas ang tingin ko sa inyo, mga mukha kayong pera. Sorry po. Ang tanong ko na lang, pag ito ba nanligaw sa inyo, may pag-asa sa'yo? Babaeng nanonood sa akin, sagot ka. Comment ngayon dyan sa baba. Pag nanligaw ba ito sa inyo, may pag-asa ba? May pag-asa ba si sir? Well, kinabukasan ko pa mababasa yung comments nyo, di ba? Pero gusto ko marinig yung sagot nyo. Huwag tayo magplastikan. Alisin natin yung pagiging bilyonaryo niya. Alisin natin ito. Yan. As si kuya, just imagine niyo si kuya. Haharap sa inyo, may daladalang bouquet of flowers. Miss, pwede ba tayo mag-date? Kayo ay single and ready to mingle. May pag-asa ba sa inyo si kuya? Sagutin nyo! Sagot! Ayoko ng plastic na sagot Pero kahit hindi ko pa mabasa yung comment nyo, alam ko na yung sagot. Diba? Magtatanga-tangahan pa ba tayo dito, men? Diba? Tapos ito si ate yung asawa niya. Daw. Grabe First leg nila. Manila, Brisbane, Gold Coast. Panis. Diba? Sarap buhay nila. Malibu, California. Lupit, no? Malibu, California. Panis. Yan, dine-activate niya niya. Sabi ganun nung comment, so exactly my thoughts. Could never be me, Kadiri.
Kaya tayo mahirap kasi di natin kaya lunukin ang ating prinsipyo. Upvote ko sana, perfect na yung number of likes for your comment eh. Kaya tayo mahirap kasi di natin kaya lunukin ang prinsipyo. Naiiyak ako para sa kanya. Sa'yo ako, akin ang pera mo. Bigyan ng Gucci bag yan. Gucci bag na brand lang yung binayaran. I always give people the benefit of the doubt. Pero putya, ito walang space for that. Umaalingasaw ang intentions ni girl. Huwag yung gagamitin ng love is blind. Money is blinding siguro. Madami pang influencer, normal na tao ang mag-e-enjoy sa tax ng mga Pilipino. Sana makumpleto na ang listahan. Madami pa din ang wise, pinipiling wag mag-flaunt pero masahol din, may kilala ako. Sana nga lang ma-expose din sila. Ginalingan daw ni sis. Ay, Diyos ko. My God. Pilipinas. Diyos ko. Bago ako magpaalam. Mga girls, baka maghahanap kayo ng boyfriend. 'Di ba? Pwede si kuya, malupitan, men. Anyway, yan lang po ang ating mapag-usapan ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.